Yung pong mga leksyon ng iskandalo po ng flood control projects, yung pong mga nakita po natin, napanood natin at napakinggan natin na mga sinasabi pong dapat nang gawin para maiwasan tong mga pagnanakaw na ito, mukha pong Wala. hindi nangyayari hanggang ngayon. Congressman Pulong Duterte, mga kadonatics, ay hindi na nakapagpigil at sinuplakta si Bonjing Rimulya sa kanyang mahiwagang sinabi, mga kadonatics, na ang Davao daw ang epicenter. Can you imagine that? Ha? Sa flood control budget. Congrats at na-connect nyo naman sa Davao City. Grabe talaga kayo. Ubos yung believe ko. Ito yung sinabi ni Pulong Duterte, mga kadonatics, at basahin natin ng mabilisan. Yan. Kung Davao ang tinutukoy nyong epicenter, then show us the complete records. Lahat ng taon, lahat ng proyekto, lahat ng pangalan, walang pili, walang exempted. Tama talaga, mga kadonatics. Kumusta na pala yung investigasyon nyo sa trillion pisong flood control corruption mula 2023 hanggang kasalukuyan? May listahan ba din sila ng kumpletong mga infra projects tulad ng sa Davao City First District? And speaking of baha, parang ilang linggo na yata ang baha sa iba't ibang bahagi ng Luzon na hindi pa rin humuhupa. Mukhang mas malubha yata ang mga yan kaysa flood control epicenter ng bansag niyo sa mahal kong Davao. Okay, Congressman Pulong Duterte ay talagang, mga kadonatics, kung makatotohanan na mga sinasabi nitong si Bonjing Rimulya, kung totoo siya sa kanyang tungkulin bilang ombudsman, ilabas niya ang lahat, mga kadonatics. Ano sabi ni Pulong dito? Lahat, okay? Ang taon, proyekto, pangalan, walang pili, walang exempted. Labas niya lahat. Ay, bakit nakatutok talaga sa Davao? Na ang binabaha hanggang ngayon, hindi pa humuhupa yung tubig, mga kadonatics, ay nasa Luzon. Isang kamangmangan talaga itong si Bonjing Rimulya, mga kadonatics, di ba? Nagpahiring pa sila. Can you imagine that? Pumunta pa siya doon sa House of Crocs. At si Tinio na isang NPA din, mga kadonatics, ayan, inopen nila ang investigasyon patungkol sa Davao City. Ha? At kasi doon ho maraming pondo na pumasok daw sa flood control. Yan po yung aming kinakalap ng gusto. At meron pa ho mga lalawigan. Malinaw po ang sinabi, no? Si Tinio. Epicenter of Pastilan. corruption. Control yun, flood control Flood projects. control corruption ang Davao City nung panahon ng nakaraang administrasyon. Wala. Opo, but I will not draw that conclusion immediately. Ito po yung pinag-aaralan namin kasi ang mahalaga po, makita namin. Malinaw po ang sinabi. Reset. Ito. Malinaw po ang sinabi, no? Epicenter of corruption. Control yun, flood control Flood projects. control corruption ang Davao City Corruption na, huwag niyo nung na ikuan ng- panahon ng nakaraang administrasyon. Opo, but I will not draw that conclusion immediately. Ito po yung pinag-aaralan namin. Mag-conclude ka na. Kasi alam naman natin, ha? Alam naman na may nag-conclude ka na. Sabihin mo na. Huwag lang Kasi plastic. ang mahalaga po, makita namin ang ebidensya sa ground yun. Meron po bang Nagpatawag pa sila ng ganitong hearing. Can you imagine, mga kadonatics, ha? Instead na pinoproblema nila yung baha dyan sa Luzon, kung asaan yung mga crocodile, ay talagang sa Davao nakatutok. Paano yung pastilan? Siguro, ito yung gusto nila sa Luzon, mga kadonatics, na mas nakakalango yung mga crocodile, mga kadonatics. Baka yan siguro yung balak nila na gawing malaki lake ang Luzon. nagawa ang ombudsman sa pag-imbestiga sa mga flood control corruption issues sa panahon pa ng nakaraang administrasyon? Hindi na nahiya, oh. Opo, at hindi lang humadali talaga sapagkat sabihin natin, ang epicenter po ng flood control bago ho dumating ang Marcos administration ay Davao City. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi nagsasalita. Pero hindi ho kami tumitigil. Davao po yung ecosystem na aming tinutukoy.
Pastilan. At kasi doon ho maraming pondo na pumasok daw sa flood control. Yan po yung Daw lang pala. aming kinakalap ng gusto. At meron pa ho mga lalawigan na aming tinitingnan sa panahong yon. Hay nako, wala palang ebidensya. Daw lang pala mga kadonatics. Pero ang sobrang obvious na ebidensya mga kadonatics sa corruption ngayon, dahil yung baha na yan, ayaw imbestigahan. Nagpapahiring pa sila patungkol sa Davao City. Upang makita yung pattern kung saan po nagsisimula yung mga pattern. Your Honor. Okay, so okay, malinaw po ang sinabi, no? Okay. Epicenter of corruption, Control, Your Honor. Flood control flood projects. control corruption, ang Davao City noong panahon ng nakaraang administrasyon. Opo, but I will not draw that conclusion immediately. Okay. Ito po yung pinag-aaralan namin kasi ang mahalaga po, makita namin ang ebidensya sa ground, Your Honor. Grabe na talaga ang Pilipinas. You know? Sobrang obvious na yung pamumulitika nila. Eto, wala tayong ginagawa. Eto lang, dakdak tayo mga kadonatics kasi ito naman yung kaya natin. Like, ano kaya ang pwede natin gawin sa mga taong to? What do you think mga kadonatics? Comment down below. Ano ang pwedeng gawin sa mga halang na kaluluwa kagaya nitong mga politikong ito? Comment down below at babasahin natin yan mga kadonatics na may pinakamaganda ipipin natin. Pastilan, grabe talaga. Kaya nga pati si Ted Filon kaya binulgar na ni Ted Filon mga kadonatics dito ang para sa flood control project ngayong 2027. May bago silang proyekto for 2027 kasi kulang daw yun kulang daw yung pagnanakaw nila sa 2023 to 2026 na budget. Kaya malaki din mga kadonatics, hindi basta-basta pinunduhan ulit yung mga hindi napunduhan kasi ninakaw. Para na may nanakawin na naman sila. Ang budget deliberation in the Senate, ang balita ko, sa House po nagsisimula na. Saka naman nakakita, ang Commission on Audit, zero capital outlay. Walang pera ang DBM, walang pera po na gustong ibigay ang DBM sa COA. Na ang pangunahin pong misyon ay mag-audit sa pagawaing bayan. No joke. May mga bagong region ngayon tinayo, di ba, yung Negros Island region. Humihingi doon ng COA ng transportasyon para nga maikot nila ang mga proyekto, hindi pinagbigyan ng DBM. Bakit? Wala daw pera. Ganon? Department of Budget and Management, walang pera. Budget management mga kadonatics, walang pera. Pastilan. Ay nako. Baka Department of Bankrupt Management mga kadonatics, wala yung pera. Pero magkano ang budget ng DPWH na naman? Gato. Alam niyo ho yun, yung napaka-importanting ahensya na siya hong ating mga mata at tenga sa pagawaing bayan, ayaw pong bigyan ng capital outlay ng DBM. Magkano ba Wow! So it means mga kadonatics, ayaw nilang maimbestigahan ng COA ang mga pangyayari dito sa sanlibutan. Nako! Yung una, pinirmahan ni Bongbong Marcos. Ang una niyang pinirmahan mga kadonatics, eradicate yung ahensya na nag-iimbestiga sa korupsyon. Unang pinirma ni Bangag. Ngayon, ito. hinihingi ng COA? Magkano? Ang DPWH, tinatanong mo magkano ang pondo? 664 billion pesos. At ang kanila pong flood control budget, 107 billion pesos. Wow. Hindi tayo pwede kumurot sa DPWH budget. Pambili lang ho ng gamit po ng mga taga-COA. Nakita ho ninyo yung pagpaprioritize sa budget na ito. Na para bang hindi mahalaga ang trabaho ng ating mga COA auditors. Sa mukha pong nangangahulugan na yung pong ating mga pinag-usapan na reforma nung una, yung pong mga leksyon ng iskandalo po ng flood control projects, yung pong mga nakita po natin, napanood natin at napakinggan natin na mga sinasabi pong dapat nang gawin para maiwasan tong mga pagnanakaw na ito, mukha pong
Wala. Hindi nangyayari hanggang ngayon. Magandang nito pong mga nagdaang araw, ako po'y nagkaroon ng chance na manood sa ilang pong budget hearing sa Kamara. Iba-ibang departamento sumasalang. Sa iba't iba pong mga chairman na may hawak ng komite, iba po yung Appropriations Committee mismo ni Binibining Swansing. Iba po yung mga bawat committee chairman sa bawat departamento na dadaan sa kanila. Sila mag-i-sponsor niyan sa plenaryo. So nakakita ko po doon yung kanilang mga pagdinig. Pero nung may magtanong, pati po dito ho mismo sa macroeconomics presentation ng budget, when you say macro, ito na yung ating DBCC. Nung baka lang ho na ako'y jumingel o hindi ko naabutan, nakaidlip. Nung kami nagtanong, ito bang budget ninyo for 2027 na ang turing nila, anong tawag nila? Ay, Ito. Ang meron silang bansag dito. People-centered growth for an inclusive and resilient future. Yan ang title. Sobrang ganda. Akala ko Project Noah na naman ni Sandro Marcos. 2027 budget. Huwag kayong Di ba kayo happy? May budget na tayo. Di ba? Guys, di ba kayo masaya? May budget na tayo. Naku, mamimiss natin. Wala na siya dun eh. People-centered growth for an inclusive and resilient future. Resilient. Kasi nga resilient ang mga Pinoy eh. Resilient ang mga politiko. Ay, sorry. Resilient na lang tayo mga kadonatics kasi sa lahat ng panggagago nila sa atin, nagiging resilient na tayo. Di ba? Kagaya nitong mga baha ngayon, naging resilient tayo mga kadonatics kasi wala silang ginagawa. Tayo. Para sila mga ipis. Ano napansin mo dun sa panonood mo? Wala man lang nagtanong, sandali lang. Mr. Finance Secretary, Mr. DBM, ito bang budget ng DPWH, dumaan ba to sa RDCs? RDCs? Oo. Kasi kung meron bang certification ito na ito na pinag-usapan ninyo o ito naman nanggaling na sa mga kongresista? Kanya-kanya lang ito. Wala ditong say ang LGU. Ang sinasabi ni Pangulong Marcos na dapat daw po may say ang mga LGUs kasi nga sila po ang tatanggap dapat ng proyekto from the national government, right? Ang sabi ni Yusek Claire, nangangahulugan yung say ng LGU nagsisimula sa planning pa lang ng budget, with all due respect. Doon pa lang sa NEP, may say na yung LGU sa pamamagitan ng RDCs. Ito ang dapat yung maunawaan, ito ang dapat yung maintindihan sa nakikinig sa atin ng ating mga kababayan. Yung budget po mga kapatid, mas makakatipid tayo kung yung pong pera, nalalaman natin kung gaano kalalaki ang hawak ng LGUs, gaano kalalaki ang gustong ibigay ng national government. Kasi nga, sa dami ng perang inilalaan, saka naman nakakita, Hagonoy lang, for the past 4 years halos, 5.4 billion. Isang bayan na, with all due respect po, maliit ang populasyon, bagamat binabaha lagi, pero ganong kalaki po ang perang inilaan na sa kanila, 5.4 billion, just for Hagonoy alone. Pero hanggang ngayon, baha pa rin. Hindi po ba? Oo. Yun po ating pinupunto, pero ano ho ba tayo dito? Kahit magngangawa tayo dito, kung talaga yung gano'n ang kanilang agenda, wala ho mangyayari until and unless may tatayo at pakikinggan naman sana in both houses. Dito po sa isyong ito. Kasi kung walang RDC ito, pareho lang ito. Noong nakagawian po natin, nagpahinga lang sila ng kaunti, pero hindi ho naman nabawasan ang kanila pong pagiging sakim sa pera ng bayan. With all due respect, sana nga po lahat ng lalawigan po ganito, no? Na may panawagan po ng ganito. Basahin mo nga girl, taga Bulacan ka kasi. Kilos Bulacan, wakasan ng baha, korupsyon at reklamasyon. Ito po'y mangyayari sa August 31. Ang assembly point daw po ay sa Malolos Digital Amphitheater, papunta raw po ng Kapitolyo ng Bulacan. Wakasan ng baha, korupsyon, and reklamasyon daw ho na nangyayari sa kanila pong lalawigan. Kilos Bulacan. Alam niyo ho, napakainam nito People empowerment ito, mukha pong pagod na kayo, sawa na ba kayo sa mga ipinapangako po ng inyong mga politiko dyan?
Kayo ba'y talagang lunod na dito po sa usapin po ng pagwawaldas sa pera ninyo? Ano po, at yung pong pagiging taksil sa mga sinumpaan nila na kanilang gagawin nung pong sila nangangampanya pa. Ganyan na ho ba kayo ngayon? Kaya nyo ito gagawin? Hindi po namin alam kung sino po mga nasa likod nito, ha? Pero Kaya nga mga kadunatis, yung last interview kay Daniel Fernando, ang gobernador ng Bulacan, dito kay Ted Filon ay talagang nabisto mga kadunatis na nagsisinungaling ang gobernador. Doon may 41 billion project sa Bulacan, flood control project yan mga kadunatis, ha? Ang sinasabi niya na hindi niya alam ang mga proyektong iyon. Ang DPWH daw ay hindi, mga kadunatics, dumaan sa kanya. Galit pa siya doon, pastilan, na pag-alaman ng Billionaire News na, nako, inibitahan pala siya sa meeting sa usaping flood control project, mga kadunatics, si Gobernador Daniel Fernando. Hay! Pastilan, ganyan katindi. sa akin lang pong pagbabasa nga, sabi ko, bukang nagigising na ang mga taga Bulacan sa kanila pong kinasadlakan. Pero may tanong lang po ang inyong lingkod, kami po sa aming pong programa. Kung nais po ninyong wakasan ang baha, nais po ninyong wakasan ang korupsyon, sa mga organizers po nito, at sa ilang po mga lalawigan din, na maari pong ganito ang kanilang gagawin, para ipahiwatig po ang kanila pong sa mga taga-Benguet, kailan kayo kikilos? Diyan po sa inyo. Nakatakot-takot po ang mga proyekto pero walang kapararakan at napakarami pong mga pagguhong nangyari. Ang tanong namin po nang dito sa inyo pong gagawin na ito. Ano po ang hawak niyong sandata dito? Ano po? Ang pinakamainam po sa mga taga-Bulacan, ano ang hawak niyo pong katunayan, ebidensya? Una, with all due respect, dapat po bit-bit ninyo ang bawat pahina ng General Appropriations Act. Correct. Dahil doon nakalagay ang lahat ng proyekto para po sa pagbabaha dyan sa Bulacan. Ang dami pong mga kung ano-anong pangalan doon. Dapat numero 1 po, alam nyo ang bawat lugar kung saan may proyekto ang DPWH at sino ang proponent niyan. Correct. Nang sa ganun po, meron kayong ipapangalandakan sa mga opisyal ninyo, hindi lang sa inyo pong gobernador, kung hindi sa lahat ng congressman ninyo at maging ng inyo pong senador. Yan po ang dapat na unang-unang sandata ninyo. Dala nyo ang mga pahina ng GAA sa nagdaang 4 na taon man lamang o maging 5 taon. At doon po makikwenta ninyo kung gaano nakalaking salapi ang inilaan sa inyo pero wala kayong naramdaman. Yan po ang unang-una nga na sandata po na dapat hawak po ninyo. Nasa ganun po, pag nangangatwiran sa inyo, yung congressman ninyo, hello congressman, sino ang may gawa nito sa budget? Pangalawa, tutuloy ko ba to? Pangalawa. Dala na, ito na, nagpiprint na sila. Ipiprint nila yan, yung GAA na sinasabi mo. Kung nahihirapan po kayo, meron po kaming mga itinampok na episode kung saan nandun po yung detalye Correct. ng bawat pahina. Yung komputasyon po na 41 billion, nandun doon po yan. Hindi pa kasama doon yung sipag, hindi pa po. Hindi pa kasama doon. Ang laki po ng naibigay sa inyong pera. Pangalawa, puntahan nyo ang testimonya nito pong si Bryce Hernandez at si Henry Alcantara at nito pong si Bernardo. Kunin nyo kopya ng affidavit. Doon sa affidavit, nandun yung mga pangalan ng mga politiko na taga sa inyo dyan na sangkot sa kontrobersyang ito. Hindi pa ho sila lusot. As a matter of fact, natigil lang yung investigasyon. Tinigil lang pansamantala. Pansamantala. Wala, Ted. Pansardugay na yun. True. Hindi ba? Dalhin nyo yun. Kasi yun, credible yun. Bakit credible? Hindi mapwesto yun kung hindi dahil sa kanila. Yung mga taong yan. Bakit sila nagsasabi nito ngayon? Kasi nga po, gusto nila maging state witness. Hindi sila makapagsisinungaling.
So may basihan. At etong pinaka-importante, kayo po'y tutungo diyan kasi gusto po ninyo ng pagbabago. I'm sure. Wakasan na daw po eh. Wakasan ng baha, wakasan ng korupsyon. So definitely, gusto nyo ng pagbabago. Di po ba? Anong wakasan? Anong gagawin nila? Gugurgurin? Yes, Your Honor. Kung gusto nyo ng pagbabago, tapos ang inyong ihahalal, sila pa rin, anong ginagago. inaasahan nyo? If you want change, but you elect the same people over and over again, ano ho ang tawag sa inyo? Foolishness! Kung gusto mo ng pagbabago, pero yun at yun, Foolishness. sila pa rin ang inyong ibinoboto, paano ka makakaasa ng pagbabago? Di ba? Voting the same person over and over again and expecting different result, mga kadonatics, is foolishness. According kay Albert Einstein. So kung ang inyo pong iboboto pa rin ay yung pong mga sangkot sa flood control scandal sa pagiging gobernador, kung ang inyong iboboto pa rin ay yung gobernador na gusto maging congressman ngayon, o kaya ang congressman ninyo na reeleksyonista, sila pa rin ang iboboto nyo, and you want change, Anong tawag sa inyo? hindi po ba? So kung gusto ho ninyo ng pagbabago, maghanap kayo ng iba. Ito po ang maganda pakakataon for you to look for different set of leaders sa bawat bayan, sa bawat distrito. Kayo na po maghanap, hindi ng mga nakaupong politiko, hindi yung mga kamag-anak ng politiko. Kayo ang mag-discover dahil naniniwala ako na ang bayan po ni Blas Ople ay pinamumugaran hindi ng mga kawatan kung hindi ng mga taong may totoong damdamin na maglingkod sa bayan. Mga kapatid, di ba panahon na to search for new leaders? Meron at meron dyan. Kailangan lang po ng suporta ho talaga ng taong bayan. Nang sa ganun po, kapag siya'y nagpunta sa harapan ng mga mamamayan, hindi tatanungin na may pera ka ba? Hindi ka hindi po. Pakinggan kung ano ang kanya maiaalok. Dahil naniniwala ako na panahon na sa gantong uri po ng ating pong paghahanap sa mga leader ng bayan. Huwag na ho tayong umasa sa mga nandidiyan na. With all due respect, hindi naman lahat. Merong mga nandidiyan po, pero hindi nila kinakaya. Kailangan nila ng katuwang. So sa ating pong pagpili ng mga iahalal sa Bulacan, you start with your own barangays and municipalities and cities. Maghanap kayo ng iba pong uri ng mga leader. Iba naman. If you want change, iba naman. Bago naman. Panahon na para maghanap tayo ng mga bagong leader ng bawat bayan, lungsod at mga lalawigan. Think about it. Mga Very good, very good, very good.